Good morning po sa lahat. Welcome sa aking channel at welcome sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. So ngayon ang babasahin natin ay ang Job pa rin pero ng 21 to 23. So ito naman ang sagot ni Job sa sinabi ni Sophar na naamita, no. Sabi dito sa chapter 21, ang sagot ni Job, "Pakinggan ninyong mabuti itong aking sasabihin. Itinuturing ko ng ito'y pag-aliw sa akin." Sabi niya, "Ako muna'y inyong pagsilitain at pagkatapos nito saka ninyo laitin." Sabi niya, "Di laban sa tao itong aking hinanakit. May sapat akong dahilan kung bakit hindi makatiis. Tingnan ninyo ang itsura ko. Hindi pa ba ito sapat upang tumahimik na kayo at walang salitang mabigkas?" Sabi niya. "Tuwing iisipin ko itong sinapit ko, ako'y nanginginig at nanlulumo. Bakit kaya ang masamay hinahayaan pang mabuhay? Tumatanda pa at nagtatagumpay. Mayroon silang mga anak at mga apo. Naaabutan pa nila ang paglaki ng mga ito. Hindi pinipinsala ang kanilang mga tahanan. Parusa ng Diyos ay di nila nararanasan. Ang dami ng kanilang mga hayop ay mabilis ang pagdami ng hayop nila at ang inahin nilang bakay nasa ayos kung mabuntis. Ang kanilang mga anak ay naghahabulan parang tupang naglalaro at mayroon pang sayawan. Umaawit sa aliw ng tamborin at lira, umiindak, nagsasayaw sa tunog ng mga plauta. Ang buong buhay nila ay puspos ng kasaganahan at mapayapa ang kanilang pagharap sa kamatayan. Sinasabi nila sa Diyos, "Huwag mo kaming pakialaman. Ayaw naming alamin ang iyong kalooban. Sino ba ang makapangyarihang Diyos upang sambahin namin? Ano ba ang mapagpala kung ano ba ano bang pagpapala kung sa kanya'y mananalangin? Ang akala nila sa sarili lakas galing ang tagumpay, ngunit di ako sang-ayon sa kanilang palagay. Ilarawan ba ng masamay pinatay ang ilawan?" Sabi niya. "Ilawan ba ng masamay pinatay ng minsan? Sila ba ay dumanas ng matinding kahirapan at ang parusa ng Diyos sa kanila ba'y ipinataw? Itinulad ba sa dayaming nililipad nitong hangin o ipang walang laman tinangay sa himpapawid? Sinasabi ninyong ang anak ay pinaparusahan dahil sa sala ng kanyang magulang. Parusahan sana ng Diyos ang mismong may kasalanan, sa gayoy maranasan nila ang kahirapan sasapitin. Parusa ng makapangyarihang Diyos, sila ang magpagdanasin. Kapag ang isang tao ay binawian ng buhay, ano pang pakialam niya sa pamilyang naiwan? Sinong makapagtuturo ng dapat gawin ng Diyos na siyang humahatol sa buong sansinukob? May taong namamatay sa gitna ng kasaganaan. Panatag ang katayuan, maginhawa ang kabuhayan. Katawan niya ay malusog at malakas ang tuhod. Mayroon na mga namamatay sa kahirapan at hindi nakakalasap kahit kaunting kaligayahan. Ngunit pareho silang sa alabok nahihimlay at kapwa inuud ang kanilang katawan. Alam ko kung ano ang binabalak ninyong gawin at ang masamang iniisip ninyo laban sa akin. Tiyak na itatanong ninyo kung nasaan ang tahanan. Ang taong namuhay sa kasamaan, sabing ganyan. Hindi ba ninyo naitatanong sa mga manlalakbay ang ulat nila'y hindi ba ninyo pinapaniwalaan? Sa panahon ng kahirapan at kasawiang palad, di ba't ang masamay laging naliligtas?
Sa kanyang masamay sa kanyang masamay walang nagpapamukha, walang naniningil sa masama niyang gawa. Kapag siya ay namatay at inihatid sa hukay, maraming nagbabantay sa kanyang libingan. Napakaraming sa kanya'y maghahatid sa libing, pati lumang hihigaan niya sa kanya ay malilibing. Ngunit pang-aaliw ninyo walang kabuluhan, pagkat lahat ng sagot ninyo pawang kasinungalingan. Yun ang sabi ni Job. Ang sagot ni Eliphaz na taga Teman, ang tao ba'y may maitutulong sa Diyos na manlilikha kahit na siya ay marunong o kaya'y dakila? May pakinabang ba ang makapangyarihang Diyos kung ikaw ay matuwid? May mapapalabas siya kung ikaw man ay malinis. Sabi ganyan, ulitin ko lang. May pakinabang ba ang makapangyarihan Diyos kung ikaw ay matuwid? May mapapalabas siya kung ikaw man ay malinis? Dahil ba sa takot mo sa Kanya, kaya ka niya'y sinasaway, pinagsasabihan at dinadala sa hukom? Sabing ganyan. Hindi, ito'y dahil sa napakalaki ng iyong kasalanan at sa mga ginawa mong mga kasamaan, mga kapatid mo iyong pinaghuhubad upang sa utang nila'y sa iyo'y sila'y makabayad. Ang mga nauuhaw ay hindi mo pinainom, hindi mo pinakain ng mga nagugutom. Lakas mo ang ginagamit, kaya'y lupa'y nakakamkam. At ibinibigay ito sa iyong kinalulugdan. Hindi mo na tinulungan ang mga biyuda, inapi mo pa ang mga ulila. Kaya napapaligiran ka ngayon ng mga bitag at bigla kang binalot ng mga sindak. Paligid mo yan nagdilim. Paligid mo'y nagdidilim kaya di ka makakita, maging tubig nitong baha ay natatabunan ka. Di ba't ang Diyos ay nasa mataas na kalangitan at ang mga bituin sa itaas ay kanyang tinutunghayan? Ngunit ang sabi mo, ang Diyos ay walang nalalaman at hindi tayo mahatulan pagkat sa ulap siya natatakpan. Akala mo'y dahil sa ulap ay di na siya makakakita at sa ibabaw ng himpapawid ay palakad-lakad lamang. Sabing ganyan. At sa ibabaw ng himpapawid ay palakad-lakad lang siya. Talaga bang nais mong lakaran ang dating daan, landas na tinahak ng mga nasanay sa kasamaan? Kahit wala pa sa panahon sila tinatangay ng baha, sapagkat ang kanilang pundasyon ay lubos na nagiba. Sabi pa dito, sinabi nila sa Diyos na sila'y kanyang layuan at wala naman daw magagawa sa kanila ang Diyos na makapangyarihan. Sa kabila nito sila pa rin ay pinagpala. Di ko talaga maunawaan ng pag-iisip ng masama. Pag-iisip ng masama, sabi niya. Natutuwa ang matuwid, ang mabuti nagagalak kapag nakikita nilang ang masamay napapahamak. Sabi nila ang mga kaaway natin nalugmok at ang mga ari-arian nila ay natupok. Sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, at buhay mo'y gaganda, maginhawa. Makinig ka sa Kanyang itinuturo, mga sinasabi niya ay itanim mo sa iyong puso. Manumbalik ka sa makapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba. Alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawaing masama, ang lahat mong kayamanan itapon mo sa alabok. At ang mamahaling ginto ay ihagis mo sa ilog. Ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman na siyang ginto pilak ng iyong papahalagahan, sabi niya. Sa makapangyarihan Diyos ka palaging magtiwala at ang may kapal ang pagkukunan mo
ng tuwa. Papakinggan niya ang iyong panalangin, kaya't ang mga panata mo ay iyong tuparin. Lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay magliliwanag. Ang mga palalo'y binabagsak ng Diyos, ngunit inililigtas ang mapakumbabang loob. Ililigtas ka niya kung wala kang kasalanan at kung ang ginawa mo ay nasa katuwiran. Ito naman ang sagot ni Job. Hanggang ngayon ay masama pa itong aking loob, bagamat ako'y nananangis, pinarusahan pa rin ng Diyos. Kung alam ko lang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan. Ihaharap ko sa kanya ang aking kalagayan at ilalahad ko lahat ang aking katuwiran. Gusto kong malaman ang isasagot niya sa akin. Nais kong maunawaan ang kanyang sasabihin. Gagamitin kaya sa akin ng lahat niyang kapangyarihan? Hindi, sabi niya. Sa halip, hinaing ko'y kanyang papakinggan, sapagkat ako'y taong matuwid na haharap sa kanya. Kanyang ipapahayag na ako'y ay walang sala. Sa dakong silangan hindi ko siya natagpuan, hindi ko rin siya nakita sa gawing kanluran. Di ko rin siya makita sa dakong hilaga at sa bandang timog ni bakas ay wala. Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Pagkat landas niya ay aking nilakaran, hindi ako lumihis sa ibang daanan. Ako'y hindi lumabag sa kanyang kautusan at ang kanyang mga salita ay aking iningatan. Hindi siya nagbabago at di kayang salungatin. Walang makakapigil sa nais niyang gawin. Isa sa katuparan niya ang plano niya sa akin. Ang marami niyang balak ay kanyang gagawin. Kaya ako'y natatakot na sa kanyang humarap. Isipin ko lamang ito, ako ay nasisindak. Pinanghihina ng Diyos ang aking kalooban. Tinatakot ako ng makapangyarihan, sapagkat kadiliman ang nasa aking palibot. Dilim nitong taglay sa mukha ko ay bumabalot. Yun ang sabi niya, no? Yun ang kanilang sagutan na naman ng kanyang kaibigan. Pero pakinggan nyo ulit itong ni Eliphaz, yung sinabi dito sa verse chapter 22 verse 21 hanggang 29. Sabi dito, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Makinig ka sa Kanyang itinuturo, mga sinasabi niya itanim mo sa iyong puso. Manumbalik ka sa makapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba, di ba? Sinabi. At sabi dito sa verse 25, ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman na siyang gintupilak ng iyong papahalagahan. Sa makapangyarihan Diyos ka palaging magtiwala at ang may kapal ang pagkuunan mo ng tuwa. Sabi sa verse 29, ang mga palalo'y binabagsak nga ng Diyos, ngunit inililigtas ang mapagkumbabang loob. Ganda yung sinabi ng kaibigan niya, di ba? Pero sumagot pa rin si Job, no? Ganun pa rin. Paghihinagpis pa rin ang kanyang sinagot sa kanyang kaibigan, ano? At patuloy silang nag-usap, nagsagutan ng kanyang mga kaibigan. Pero maganda ang sinabi ng isang kaibigan niya, no? Na yun nga, at dapat tayo ay sumang-ayon sa Diyos, makipagkasundo tayo, makinig sa kanyang itinuturo, manumbalik sa kanya. Ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman, di ba? Ang ating Diyos naman talaga ang nagbigay ng lahat sa atin, ano? Kung ano man ang meron sa atin. May nagpupukpok na po sa kabila, may gumagawa kasi doon. Kaya tayo manalangin na. Samahan niyo ako sa ating panalangin na naman ngayong umagang ito.
Yes, Lord, aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin na ngayon upang makapagbasa na naman ng iyong makapangyarihan salita. Salamat, Lord, dahil lumakas na naman ang aming loob, tumibay na naman ang aming pananampalataya sa iyo. Binigyan mo na naman kami ng pag-asa sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na bigay sa lahat ng tao. Salamat Lord dahil lagi kami nakakarinig ng iyong makapangyarihang salita at itinutuwid kami ng iyong mga salita at binibigyan pag-asa at katagumpayan. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit o God. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao o Diyos, lalong-lalo na po sa amin, sa aking pamilya o God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit o God. At kami umaasa at nagtitiwala sa iyo na ang laban namin ito sa ENCOV na to ay iyong tinapos na o God. Kami nagtagumpay na o God. We claim it, Father God. I claim it na tagumpay kami sa labang ito at magiging mas maayos na ang aming mundo. Ang aming pamumuhay, o God, magiging mas masagana, mas masaya, mas ligtas, at mas tagumpay na tagumpay dahil kasama ka namin sa aming buhay, o God. Kasama ka na ng lahat ng tao sa kanilang mga buhay, sa aming pamumuhay. Saan man kami nandun, ano man ang aming iisipin, gagawin, O God, kasama ka namin, O God. Salamat sa binigay mong pag-asa sa amin at pagkakataon upang makilala ka ng gusto, upang makasama ka na sa aming buhay, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa katagumpay ang ipinagkaloob mo po sa amin lahat. Tagumpay na ang labang namin ito. Magiging maayos ng buong mundo. Magiging mas masaya, mas ligtas, O God. Ang lahat ng tao ay magiging mas masaya na, O God. Salamat Lord sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao, God. Please always bless us all, Father God. Ilayo mo po kami lahat, saan naman sa kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, lalong-lalo na aming Presidente Duterte, O God. Ang lahat ng presidente sa buong mundo, ang mga namamahala sa aming bayan, sa aming bansa, O God, wag mo po silang pabayaan at gabayan mo po sila turuan ng mga bagay na tama at laging palakasin ang kanilang mga katawan at loob, O God. Samahan mo po kami lahat. Pati na rin ang mga scientist na gumagawa ng gamot panlaban sa anumang virus na meron ng aming bansa, O God. Mga gamot na panlaban sa malalalang karamdaman, O God. I-bless mo rin sila, pati ang mga doktor, nurse, sundalo, pulis, O God. Lahat Lord, mga frontliner Lord, ingatan mo po silang lahat. Ingatan mo po kami lahat at bigyan ng sapat na lakas, O God. Araw-araw sa aming mga gawain upang kami lahat ay magtagumpay, O Diyos. Salamat muli Lord. Salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa iyong pagmamahal sa lahat ng tao. Tagumpay namin sunod-sunod, O God. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit, O God. Lord, sineselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo ang aming panalangin dahil kami tagumpay na, O God. In Jesus name, Father God. In Jesus name, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong sa Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen, din Amen. Amen po. Salamat pong muli sa umagang ito, sa pagsama nyo na naman sa akin, sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Salamat po. At sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. At i-like nyo po ang ating mga videos at yung notification bell po ay pakiclick nyo po para updated po kayo sa iba ko pang mga video na i-upload. Salamat pong muli. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.